Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Kung si Duterte ay makikiusap kay Mr. President Bongbong Marcos about sa suspension ng SMNI, eto naman ang isang DDS ay may kahilingan at kung pwede daw pakiusapan na lang ang problema ni retired General Macanas dito kay Chief General PNP Chief Acorda ho, mga ka-aksyon. So, ito po, nakikiusap po, parang manang-mana sa kanyang amo. At totoo ba talaga na pinagbabawal ni Chief Acorda na gamitin ang kanyang picture sa mga content creator, gayunpaman na siya ay isang public servant? Bago ho tayo magtuloy-tuloy mga ka-aksyon, mga kakampeng, pakinggan po natin ang kanyang paglabas ng sama ng loob dito kay General Acorda. Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang ho natin itong pahayag ni PNP Chief Acorda at pahayag naman ng Armed Forces of the Philippines laban ho sa retiradong opisyal ng militar na si General Macanas. Disclaimer lang ho. Yung picture po ni General Acorda at picture po ni General Browner ay ginamit ko po upang meron po tayong basihan sa mga personalidad na ating pinag-uusapan at kinukumintuhan dito sa Bisdak Pilipinas. Hindi po natin ginamit yan para maka-generate ng views or makakuha pa ng supporters at maraming subscribers. Nasa demokrasyang bansa po tayo, kaya malaya po tayong magkomento sa bawat issue ng lipunan. Mapapatawad kaya ni PNP Chief Acorda itong si General Macanas? Ano ang saloobin ng Armed Forces of the Philippines? Pagkumparahin ho natin ang dalawang pahayag na ito. Pakinggan po natin ang balitang ito. Isang retiradong general ang sinampahan ng reklamo ni PNP Chief Benjamin Acorda na nagdawit sa kanyang pangalan sa isang post tungkol sa pagbawi umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Giit ng liderato ng AFP at PNP, walang nilulutong destabilization laban sa Administrasyong Marcos. Nakatutok si Ian Cruz. Walang kapatawaran. Ganyan tinawag ni PNP Chief Benjamin Acorda ang aniyay ipinapakalat na maling impormasyon na binabawi umano ng AFP at PNP ang kanilang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat yung kanilang vlog ay gagawa ng mga disinformation. No less than my face, the face of the Chief of Staff, posted on viral and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking resignation of the President, it's unforgivable. Hindi po tama yon. Inimbestigahan na raw ng PNP kung sino ang nagpakalat ng disinformation sa social media. We don't tolerate these things. And the people are counting on us. Alam ng ating mga kababayan na tayo nagsasakripisyo buong buo. Sana man, konting respeto, kahit sa uniforme lang, huwag namang i-post using this information just to create a viral blog. Kanina, nagsampa ng reklamo si Acorda ng paglabag sa anti-cybercrime law laban sa isang retiradong general na nagdawit umano sa kanyang pangalan sa naturang post. Ang Sandatahang Lakas,
tiniyak na nananatiling tapat sa konstitusyon ang mga sundalo. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, walang naririnig na bulong-bulungan ng AFP na may nilulutong destabilisasyon laban sa administrasyon. Wala pong ganyan sa AFP. We can assure the public that we are solid, we are united, and we will continue. We will focus doon po sa ating mission. Huwag na muna kaming idamay-damay sa mga yan kasi it will not be good for our country, and I hope that this message will be spread para maintindihan po ng ating taong bayan. We are confident that the military, the active military personnel are professional and will follow the chain of command. Okay. Ayan po yung pahayag ng PNP, General Acorda, at pahayag naman po ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng spokesperson. Magkaiba ho ang punto ng dalawa. Kung kay General Acorda, sinasabi niya, walang kapatawaran itong ginawa ni General Macanas na umano'y pagpapakalat ng maling balita, maling information. At nakukunikta nga ho po ito sa destabilisasyon. Pero dito po sa Armed Forces of the Philippines, magkaiba. Sinabi po na wala namang destabilisasyon, wala ho silang nabalitaan, mayroong ganon. At sumusunod po sila sa chain of command, committed po sila. Ano nga ba ang ipinaghihimutok ng butsi ni General Acorda? Kasi nga ho, parang ang pagtingin ho ng PNP sa ginagawa ni General Macanas ay pinapalabas ni General na kasama ito sa destabilisasyon umano. Pero ano nga ba ang pagkaintindi po natin sa destabilisasyon? Sa simpleng komentaryo, sa simpleng content, ay maituturing nga bang destabilisasyon ito? At sana maliwanag dapat ang basihan ng mga kapulisan dito at ng otoridad. Ano ba talaga ang destabilisasyon? Kasi nga baka po tayo ay dakdak ng dakdak dito, tapos iyon pala ay yung pagtingin nila at pagkaintindi nila sa ating mga content dito sa Bistak Pilipinas ay destabilisasyon na. Pero hindi naman ganyan ang punto natin sa mga content natin. Dapat linawin ito ng kapulisan at ng mga otoridad para hindi po tayo mabulagta at magulat na lang na, uy, teka, kinukunik na kami sa mga destabilizer. Kinukunik na kami sa mga taong gustong magkaroon ng destabilisasyon. Pero again, nilinaw ho ng Armed Forces of the Philippines, wala naman talagang destabilisasyon. At sana po, General Acorda, mapatawad mo naman itong si General Macanas. At baka pwedeng pag-usapan na lang ho, kasi pareho naman kayo nagsiservisyo sa bayan din eh. Retired General ho ito eh. Mas maganda, mag-pronounce na lang si PNP Chief General Acorda kung ano ba ang gusto niya. Bawal na ba talaga gamitin yung kanyang mukha sa social media na naka-uniform, kagaya ho dito sa Bisdak Pilipinas, nandiyan, naka-uniform mo siya. Eh, baka ho, mapatawag din tayo, makasuhan. Dahil sila po ay public servant, kilala, PNP Chief ho yan eh. Natural, ang mga political vlogger ho, pag nagko-content po ng mga issue na may kinalaman dito sa PNP Chief, ay talagang maisasama ho ang kanyang muka sa mga thumbnail ng bawat political vlogger. Sana po intindihin niyo po kaming mga political vlogger. Wala naman po kaming masamang gusto sa ating bayan. Kaya nga po nagiging political vlogger kami para magkaroon ng information dissemination ang bawat Pilipino ng maayos. Kung meron sigurong pagkakamali, siguro minimal, at kung talagang sobrang mali na ho, baka pwedeng bigyan nyo po kami ng pagkakataong maitama ang aming ginagawa. At sama-sama ho tayo labanan ang mga mali-maling balita. At mas maganda, sama-sama po tayong lumaban sa mga terorista, sa mga kurakot, sa mga durugista, sa mga smugglers, sa mga kawatan sa gobyerno, mga criminals. Magtulungan ho tayo.
ini-exercise lang naman namin yung tinatawag na freedom of expression at freedom of speech. At kung meron po kaming pagkakamali, baka po pwedeng bigyan nyo kami ng chance na maitama. Sana wala hong personalan. At sama-sama na lang tayo labanan yung mga kurakot at mapagsamantala sa gobyerno. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napanood na po natin at napakinggan na po natin ang lahat ng kanyang sinabi ho mga ka-action. Una-una, nakikiusap siya o hinihiling niya na sana pagbigyan si General Macanas ng isang chance mga ka-action. Okay, magkaiba daw ang paliwanag ni Chief Browner at ni Chief Acorda sa nasabing issue ho mga ka-aksyon. At malinaw daw na wala naman sinabi si General Macanas na sila ay nagkukumbinsi. Okay. Ito po kasi ganito po yon. At una-una po sa lahat, alam mo, hindi po sinabi ni Chief Acorda na pinagbabawal ang kanyang picture na gamitin. Malinaw po ang sinabi ni Chief Acorda sa kanyang speech bago siya nagsampa ng kaso laban dito kay Macanas na ang sabi niya hindi niya itutolerate na gagamitin ang kanyang picture laban sa kasinungalingan. Yun po ang malinaw. Pero hindi niya po sinabi na pinagbabawal na gamitin ang kanyang picture. Bawal lang gamitin sa mga anumang kasinungalingan ang kanyang picture. Ngayon, pagdating kay Chief Browner, kung ayaw niya man mag-complain laban dito kay Macanas, nasa sa kanya po yun. Malayang malaya po siya. Dito po kay General Acorda, nasaktan po siya at naglabas nga siya ng saloobin dahil nga po ginamit ang kanyang picture sa isang kasinungalingan. Alam mo, kung bakit ko nasabi na isang kasinungalingan at bakit nasaktan si Chief Acorda? Ito po, makinig ka. Una-una, ang title ni General Macanas, convincing, question mark. Although may question mark, convincing. Pero dapat ba, tama ba, na gamitin ang picture ng isang general na wala naman siyang kinalaman sa maugong usapin ng destabilization laban sa Administrasyong Marcos? Tama ba yon? Although na hindi binanggit sa isang vlog ni Macanas na ito si Browner at ito si Acorda ay nagkukumbinsi. Hindi nga niya po binanggit. Pero ang mali, kung titingnan natin ang gulo doon sa title. Sa title. Kasi may nakalagay na general din convincing. Tapos nandun yung picture ng dalawang chief general na si Browner and then si General Acorda. So, ang dating kasi sa kanila doon, ang dating kay General Acorda, parang hinahalin tulad siya o parang kaisa siya sa pagkukumbinsi para sa usaping destabilization laban sa Administrasyong Marcos. Yun ang punto ni Acorda kung bakit siya nasaktan na ginamit ang kanyang picture. Oo, hindi nga siya binanggit, pero hindi po tama na gamitin ang kanyang picture para lang ilagay doon sa title at para lagyan ng title na convincing. Kasi ang dating nga doon, para siyang nagkasali siya sa pagkukumbinsi. 'Di ba? Nagigets nyo ba? Yun nasaktan siya. At uulitin ko po, hindi pinagbabawal ni Acorda ang kanyang picture na gamitin basta nasa tama lang. Dahil siya ay nasa public picture at isa siyang general ng PNP. Wala naman siyang binanggit na bawal. Ngayon, pagdating sa sinabi mong pwede pakiusapan, nasa kay General Macanas na po yun. At nasa side na po yun ni Chief Acorda kung siya ay papayag. Kasi sabi mo, bigyan ng chance. Diba? Kasi dati naman nanilbihan, ito si Macanas sa ating bayan. Yes, totoo po yan. At alam ko po na inabot niya ang isang pagiging general. Alam ko po na marami siyang achievement na ginawa. Dahil hindi siya aabot sa ganyang kataas na rangko kung wala siyang achievement na ginawa sa bayan. Diba? Kaso nga lang, ang pagkakamali nga lang ho ni Macanas ay ginamit niya ang picture na tapos nilagyan ng title, doon nasaktan si Acorda. Kasi ang dating nga po talaga, paulit-ulit na po ito. Na para siyang nagkukumbensing. Yun yung mali ni Macanas. Di ba? Sana, kung dyan sasabi mo pakiusap, parang linyahan niya ni amo nyo, ni Duterte.
pakikiusapan ang franchise ng SMNI, pakikiusapan ang suspension ng SMNI. Parang ginaya mo yata Ano yan? Amo mo talaga siya, no? Di ba? So malinaw. Yan lang po ang katotohanan mga ka-action ha. Kung ito naman siguro ay madadala sa pakiusap, wala namang problema kung madadala. Nasa kay Acorda na po yun. Kay Chief PNP Chief Acorda na po yun. Kung itutuloy niya pa ang kaso laban dito kay Macanas. Kasi kung tutuusin, hindi naman talaga heinous crime yan. Kaso nga lang, nasisira ang pangalan ng isang General Acorda dahil sa controversial na yan. Alam naman ho natin na mainit na usapin ang destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Di ba? So, para naman dito kay General Macanas, hindi naman yan heinous crime. Kaso nga lang, kapag ituloy talaga ang kaso, madudungisan talaga ang kanyang pangalan. Yun lang yun. Di ba? So, try nyo, kausapin si Acorda. Baka naman, kung ako kay General Macanas, pumunta na siya doon, sadyain niya. Kung kasi siya, lang naman ang complainant, si Acorda lang naman. Di pumunta ka doon General Macanas, pakiusapan mo. No? Baka madala naman, okay? So, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping login, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning, everyone. Beautiful.